Mabilis kong naimulat muli ang mga mata ko dahil sa mga katanungan na sa isip ko. No, he shouldn't feel those emotions. He can't be mad at me. Hindi rin siya pwedeng mag-guilty at lalong hindi siya dapat makaramdam ng awa kay Maristela. Because he never felt those emotions towards me when he left me for Maristela. Kaya hindi pwedeng makaramdam siya ng awa sa babaeng yun. Hindi pwede. And so I stood up, got out of my room, and marched my way towards Lucas' room. I didn't even bother to knock. Pinihit ko na lamang ang siradura ng pinto. Thankfully, it's not locked. Kaya naman binuksan ko na ang pinto ng kwarto ni Lucas. Pumasok roon, isinirado ang pinto, and made sure to lock it. "Selena!" he exclaimed, his eyes widening as they met mine. I walked inside, locked the bathroom door, and then continued walking until I was right in front of him. "What are you doing here?" tanong niya, at halatang gulat pa rin siya. Ngunit imbis na sagutin siya, ay pinalibot ko na lamang ang aking braso sa kanyang leeg, pulled my body closer to his until our chests are already touching. Then I kissed him in the roughest way that I can. Hindi ko alam kung anong oras na kami natapos ni Lucas. Ang tanging naalala ko lang kung paano ako natulog dahil sa labis na pagod. At ngayon nga, ramdam ko ng pananakit ng katawan ko. Ilang minuto munang pinalipas ko bago ko nagdesisyon na tumayo na. Maingat kong inalis ang kamay ni Lucas na nasa bewang ko upang hindi siya magising. Saka ako dahan-dahang tumayo. Maingat ko na kinuha ang mga damit ko na nagkalat sa sahig at maingat din ako nagbihis. After dressing up, dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Lucas at sumilip upang tignan kung walang tao sa paligid. At nang makita ko na walang tao na malapit sa kwarto ni Lucas, saka ako dali-daling maingat pa rin na lumabas ng kwarto. Nasa mismong harapan ako ng pinto ng kwarto ko. Nang akmang bubuksan ko na lamang ang pinto, nang mapatigil ako dahil may biglang tumikim sa likod ko, na siyang labis kong ikinagulat. Lumingon ako sa aking likuran, at ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko na makita ko si Mama Olivia, seryosong nakatingin sa akin. And before I could even reason out why I'm still wearing the same dress that I wore yesterday night, or where I went to this early in the evening, ay nagsalita na si Mama. "Fix yourself. Bumaba ka sa living room. We have a very important matter to discuss," she said in a cold tone, which I had never heard from her before, at siya ring nagpakaba sa akin. Nang makababa na ako ng living room, naabutan ko si Mama at si Papa Roman na nasa living room at magkatabing nakaupo. Pareho silang may seryosong ekspresyon habang nag-uusap na hindi ko naman marinig. Nang malapit na ako sa kanila ay tila hindi pa rin nila ako napapansin dahil abala pa rin sila sa pag-uusap ng kung ano man. Tumikim na ako upang kunin ang atensyon nilang dalawa. At dahil doon, sabay pa silang napatingin sa akin. Sa una ay gulat pa sila ngunit mabilis na naging seryoso ulit ang kanilang muka habang nakatingin sa akin. Something inside me is telling me that something wrong is happening. But I still smiled at them and greeted them. "Good morning po, Mapa." Ngunit hindi katulad ng lagi nilang ginagawa sa tuwing binabati ko sila. Mama Olivia and Papa Roman did not greet me back. Ni ang tumango hindi nila ginawa. "Take a seat, Selena," ang malamig na sabi ni Papa Roman. Saka minuwestra ang couch na katapat ng couch na inuupuan nilang mag-asawa. Yes, something is really going on. Did they hear the news already? Nagsumbong na ba na sa kanila si Maristela? Pero hindi pa pumupunta dito si Maristela. Pinagtataka ko rin dahil akala ko susugod siya kaagad dito pagkatapos ng nangyari. Pero baka tumawag na siya dito, right? Various thoughts still racing in my mind. Nang kunin ni Papa Roman ang cellphone ni Mama Olivia, na hindi ko man lamang namalaya na hawak na pala ni Mama. He tapped something on Mama Olivia's phone, and the next thing I already heard is Maristela's voice. "Explain to us what happened and what's going on," he said as he handed Mama Olivia's phone na kaagad ko naman tinanggap. At sa pangalawang pagkakataon ngayon, ay nagulat na naman ako nang makita at malaman ko kung ano ang kinakalikot ni Papa Roman, kung saan ang galing ang boses na ni Maristela. It's a video of what happened at the restaurant last night. Ang biglang pagwawala ni Maristela kung paano siya pinigilan ni Lucas upang hindi ako masaktan. Ang naging sagutan namin ni Maristela kung paano umalis kami ni Lucas ng restaurant at kung paano naiwan si Maristela na tulala at umiiyak. Lahat yun nakunan ng video. Kitang-kita din ang mga mukha namin tatlo na halata namang zinum
ng kung sino mang kumukuha ng video. And all I could do is just watch the video on my eyes, widening and mouth slightly open. Hanggang sa matapos ang video, ganun lamang ang reaksyon ko. It must be stupid. Ang makuna ng video, ang nangyari sa aming tatlo. Never crossed my mind. That video had been circulating on different social media platforms since last night. Kuha daw yan ng isa sa mga guests ng restaurant. Now, we already have a hunch on what happened, but we still want to give you the benefit of the doubt. Gusto pa rin naming marinig mula mismo sa iyo kung ano nangyari at kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyong tatlo. Puno ng kaseryosohan na sabi ni Papa Roman. Hindi ka agad ako nakapagsalita. I just stared at the video that has now stopped playing. I can feel my heart beating so fast. I wanted to speak, pero bigla ako naunahan ng kaba at takot. Kagaya na nangyari sa pag-uusap namin ni Jackson, muli na naman ako natakot sa kung ano magiging reaksyon nila at kung ano mang sasabihin nila kahit pa alam ko namang mangyayari din ito at ilang beses ko nang hinanda ang sarili ko. Ngunit katulad ng lagi nangyayari when it comes to Mama Olivia and Papa Roman, nauunahan kaagad ako ng emosyon ko. You are an intelligent woman, ang paniwalang sabi ni Mama Olivia, na siyang dahilan upang mula sa cellphone na baling sa kanya ang tingin ko. You're kind, caring and understanding, but most of all, you are selfless. You're nothing like Maristela, Iha, and you will never be like her, because we know you. We know you better than anyone else. But after seeing this video, we started questioning ourselves. Kung ang dati bang si Lina na kilala namin at nakasama namin noon sa iisang bubong, siya pa rin bang si Lina na kasama namin ngayon sa bahay na to? Because that's si Lina on that video. We don't know her. We know nothing about her. Hindi siya ang batang tinanggap namin at minahal namin na parang tunay naming anak. I can feel my heart clenching after hearing everything that Mama Olivia said. Selena, we are not judging you yet. Not until we hear your side, so you don't have to be scared. Ani Papa Roman. Nang tila mapansin niya ang takot na nararamdaman ko. Ibinaling ko ang tingin ko kay Papa Roman. He looked into my eyes and spoke again. We won't judge you yet, unless Maristela was right. That you're really plotting something about her and Lucas. What Papa Roman said, and the way he stares at me, made me go speechless even more. It's like his eyes are telling me that he knows something na siyang dahilan upang mapatungo ako dahil hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya. I bit my lower lip and my hand started to shake. Guilt and nervousness has started to overpower me, making me unable to speak. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata habang nakatungo pa rin ako na tila magsasalita ulit si na Mama Olivia. Ngunit hindi na naituloy ni Mama Olivia nais niyang sabihin nang marinig ko ang boses ni Lucas na nanggaling sa likuran ko. I already ended my relationship with Maristela at wala na rin kasalang mangyayari. Kaagad kong nilingon si Lucas na ngayon ay naglalakad na palapit sa akin. At nang makalapit na siya sa akin, kinuha niya ang cellphone ni Mama Olivia na hawak ko. Inilagay yun sa lamisita na nasa pagitan namin. Saka niya kinuha ang kamay ko at marahan akong hinila para mapatayo ako. Pinagsalikop muna niya ang aming mga kamay bago niya hinarap ang mga magulang niya. And with serious and determined look on his face, he said, I am now with Selena. We were together. Lucas announced to his parents with a serious and determined face. Anong ibig mo sabihin, Lucas? Ani Mama Olivia, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Humigpit ang hawak ni Lucas sa kamay ko, and with a still determined face he said, I meant exactly what I said, Mama. Mama Olivia turned speechless. Nanatili lamang siya na nakatitig kay Lucas at tila hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. And I totally understand her. Kahit sino naman talaga ang makakaalam na naging nakaraan namin tatlo ni na Maristela magugulat sa mga nangyayari ngayon. I mean, who wouldn't be surprised and perplexed with Lucas' choice of me? His ex-wife, whom he left for Maristela, his mistress, and now fiancé 6 years ago. Why? Ang biglang tanong ni Papa Roman, na siyang dahilan upang mula kay Mama Olivia na baling namin sa kanyang aming atensyon. Hindi ko pa rin malaman kung anong nararamdaman ni Papa Roman dahil nanatiling walang emosyon sa kanyang muka habang nakatitig siya sa aming dalawa ni Lucas.
Humugot ng napakalalim na hininga si Lucas. He may look determined, but I knew that deep inside, he is scared of what Papa Roman might say. Because as I said before, Lucas is scared of his own father. Ang relasyon ko kay Maristela, matagal nang magulo, Mama, Papa. It's just that only now I did realize that trying to spend the rest of my life with Maristela is wrong. So I decided to end it. I tried to end it peacefully, but Maristela started causing a scene. Baliw ka talaga. Matigas ang boses na putol ni Papa Roman sa mga sinasabi ni Lucas. Alam mo ba kung gaano kalaking ginawa mong kalokohan ngayon, ha? Nagsimulang magdulot ng kaguluhan si Maristela. Siyempre ginawa niya yun at may karapatan siyang gawin to. Bigla mong tinapos ang relasyon mo sa kanya at dinala mo pa si Selena doon mismo. Inihayag mo sa lahat na si Selena bago mong babae. At sa lahat pa ng lugar na pwede mo sanang gawin yun? Sa public na lugar pa? Hindi pa pwedeng dito na lang sa bahay? Sigaw ni Papa, gritting his teeth. He said those words na siyang dahilan upang malaman ko kung anong nararamdaman niya patungkol sa sitwasyon naming to. Galit siya. Siya'y galit na galit. Muli natakot na naman ako. Pero sa ilang kadahilanan, ngayon nakatayo na si Lucas sa tabi ko lang. At hawak ang kamay ko. Unti-unting nawala ang takot ko. Siguro dahil nakita ko siya ngayon, nalinis na ang ulo ko't nabura ang naiisip kong takot. This is what I shouldn't be doing. I have planned to fulfill. At hindi ko magagawa yun kung tatahimik na lamang ako ngayon at matatakot. I have to speak up para maipagpatuloy ko mga plano ko. When are you going to get your head straight, Lucas? You've already been a goddamn asshole once. Isn't that enough? Why do you have to repeat your mistake, ha? Bakit kailangan manakit ka na naman ng ibang tao? And you, Selena. Mabagsik na sambit ni Papa Roman sa aking pangalan. How could you let my stupid son do those things? How could you let this bastard do such cruel things when you, more than anyone else here, know how much it hurts to be treated like shit? Bakit, Selena? Nabilog na naman ba ni Lucas ang ulo mo? Or was it because Maristela was right all along in her accusations against you? That you were scheming something? Papa Roman is not yelling, but the tone of his voice is more than enough for us to know how much he dislikes what is happening with me, his son, and Maristela. Come on, Papa. Stop acting like a saint. Alam naman nating lahat na no one in this house likes Maristela. And that includes you. Weren't you so cold to her because you don't like her for me? Kaya bakit ngayon parang pinagtatanggol mo pa siya? Bakit ngayon parang si Selena pa ang sinisisi mo? Sagot naman ni Lucas. And this time, I can clearly tell that he has no space in his mind to be scared of his own father. Galit na lamang ang nararamdaman niya ngayon. Ibinalik ni Papa Roman ang nagbabaga niyang tingin kay Lucas. I never liked Maristela because of what she did to ruin your marriage with Selena. I did not like her for the fact na ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon niya sa'yo kahit pa may asawa ka na. Papa Roman then glanced at me. Hindi ko naman alam na magagawa mo rin pala to. I felt my body flinch a little at what Papa Roman said. Muli din bumilis ang unti-unti sanang bumabalik sa normal na pagtibok ng aking puso. Ngunit bago pa ako maunahan ulit ng takot, napilit ko na ang sarili ko na magsalita. Aaminin ko po, mahal ko pa rin po talaga si Lucas. But that's the only reason why I allowed him to do those things to Maristela. But trust me, Papa Roman, ang pagbalik ko dito sa Pilipinas ay hindi po para manggulo kay Lucas at kay Maristela. Bakasyon lang po talagang pinunta ko rito. And the reason why I accepted Mama Olivia's invitation to stay here in the mansion while I am here in the Philippines is because I wanted to spend some time with you and Mama. Kasi miss na miss ko na po kayo. Kayo na naging pangalawang magulang ko. And it's also because I thought I have already moved on from Lucas. I mean, it's 6 years already. Hindi ko naman po akalain na muli pong titibok ang puso ko para sa anak nyo. Hindi ko po inakala na habang nandito po ako marirealize ko na hanggang ngayon, mahal ko pa rin po pala siya. But I know what I did was wrong. I know it was wrong of me na hayaan lang si Lucas na gawin yun kay Maristela. At alam kong mali na minahal ko ulit si Lucas kahit pa alam ko na ikakasal na sila. Kaya naiintindihan ko po ang galit nyo. Naiintindihan ko po kung disappointed po kayo sa akin.
I said heartedly and emotionally. I even made my voice sound as if I am about to cry, just to make me look believable. You're surely gonna go to hell for this lie, Selena. Naririnig kong sabi ng aking isipan, na ipinagwalang bahala ko na lamang, dahil alam ko namang napakalaki ng posibilidad na sa impyerno talagang kapupuntahan ko dahil sa mga patong-patong ko ng kasinungalingan. Matapos ang sinabi ko, tumahimik si Papa Roman. Ngunit ang mga mata niya na natiling nakatuon sa akin. Nakatingin siya sa akin na tila tinitimbang niya kung paniniwalaan ba niya mga sinabi ko o hindi. Ngunit paglipas ng ilang minuto, umiling siya na hindi ko alam kung bakit at kung para saan. Then he turned his back on us. But before he could walk away, he said something that really broke my heart. I am very disappointed in you, Selena. So, you're saying that starting today, Lucas will be living with you? Hindi makapaniwalang sabi ni Sarina. Nang kinabukasan, tinawagan ko siya through video call upang ipaalam sa kanya mga nangyari. At heto na nga siya ngayon, gulat na gulat at hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Well, Papa Roman told him that he is now on his own. So basically, he has been thrown away by his own parents. And since that asshole is now into me, he suggested that we should live together dahil hindi na daw niya kayang malayo pa sa akin. I answered while rolling my eyes. Yes, Lucas was disowned by Papa Roman. At pagkatapos na nangyaring sagutan naming 4, or more like 3, ipinatawag ni Papa Roman si Lucas kinahaponan, and Papa Roman told Lucas na hindi na raw niya kaya pa ang kagaguhang ginagawa ni Lucas. Kaya bahala na raw ito sa buhay niya. Inalis na rin ni Papa Roman si Lucas sa posisyon sa MI. And as for me, it was my own decision to leave the mansion. After what happened, hindi ko na alam kung paano ko papakikiharapan si Mama Olivia at Papa Roman. And this was supposed to happen anyway. Kaya pinaaga ko lang. So I left the mansion with Lucas and made a decision of letting him live with me. Mas mabuti na rin yun dahil mas mapapadali ang pagpapahulog ko pang lalo sa kanya. Then, where is he now? Tanong ulit ni Sarina. Since inalisan na siya ng posisyon sa MI, ibig sabihin lang nun, wala na siyang trabaho. So, naghahanap siya ng matatrabaho niya. Nagpunta siya sa mga kaibigan niya to discuss the business he wished to start with them. Kumunot ang noo ni Sarina. Business? What business? Nagkabit-balikat ako. I don't know. He said he wants to keep it a secret from me. Sasabihin na lang daw niya sa akin kapag natuloy na daw. Sarina scoffed. Wow, seems like he's already starting to plan future with you, ha? Too bad. You don't feel the same way as him. Too bad? And why would not feeling the same way as him too bad? Isn't it more bad if I start developing feelings for him again? Don't tell me you suddenly had change of heart. And you don't want me to be with Lucas again? I said, teasing her. What? Of course not. There's no way in hell I'm going to let you fall for that jerk again. Ani Sarina, sa nanlilisik na mga mata. Hindi ko naman napigilan na matawa. She looked furious. Napasimangot naman si Sarina as she rolled her eyes. After that, humugot siya ng napakalalim na hininga. And then she spoke again, with a worried look on her face. Since kalat na kalat pa rin ang video sa mga netizens, naging laman ng kaming tatlo ng usap-usapan ng mga tao. Naibalita na nga rin kami sa TV at sa radyo at sa iba't iba pang malalaking sikat na pahayagan sa bansa. After all, it is Lucas, the heir of MI, one of the world's largest companies, and Maristela, one of the most sought-after models in the country, who are involved in a scandal. So everyone is invested in it. I would be lying if I say that I am fine with all those. I answered with a sad smile on my face, but there is nothing I can do about it. In order to fulfill my plans, kailangan kong isangkalan ng relasyon ko kay Mama Olivia at Papa Roman, maging kay Jackson. Besides, alam ko naman mangyayari to eh. Kaya kahit papano, naihanda ko na rin ang sarili ko. As for other people, wala akong pakailam sa opinion nila. Their opinions and comments don't matter to me. Fine. Then, kahit ano naman kasi ang sabihin ko ngayon, alam kong hindi ka rin makikinig. Basta siguruduhin mo lang na kung ano man ang mangyari, hindi ka na masasaktan, okay? Nakangiti pa rin na tumango ako sa kanya. I will. After that, marami pa kaming pinagkwentuhan ni Sarina. We talk about work, the men in Canada who were still looking for me, and my cat fights with Maristela. Sobrang isang oras ang inabot namin sa pagkukwentuhan.
Nagpaalam na lang si Sarina na tapusin na niya ang tawag dahil may tatapusin pa siyang trabaho. At nang matapos ng kwentuhan at video call namin, hindi pa rin dumarating si Lucas. Ay ang cellphone ko naman ang pinagkaabalahan ko.